Bongbong Marcos. Sinalubong po ng rally diyan sa Japan ng mga OFW. Sigaw po nila, Marcos magnanakaw. Hindi na po bago yan. Talagang Marcos noon, Marcos ngayon, magnanakaw pa rin. Nasa ugat nila yan, nasa dugo nila yan. Sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Totoo naman. Iyak na naman kayong mga Talyanista. Meg Sobere, hindi kinaya ang mga bashers. Umiyak. Nagsumbong sa mga taga-Bukid noon at naglabas ng himumotok. Inilabas ang kanyang pagkalungkot. Alam mo, Migs, hindi ho talaga ninyo masisisi na ibabash ka sa social media. Kahit nga mismong taga-Bukid noon, malay-balay, Mayor, sabi nga, Migs, zero ka dyan sa Bukid noon. Eh. Kaya siguro pumunta ng budol pa. Handa daw siya magpakamatay para sa mga taga-Bukid noon. Sa Bukid noon lang. Senador Mangkadong. O kung Bukid nun lang ang gusto mong pakamatyan ba sa Bisaya ba? Di, sa Bukid nun ka na lang. Kaso nga ang problema, senador man tinakbo mo. Kahit manalo ka sa Bukid nun, talo ka pa rin sa buong Pilipinas. Mukhang matalo pa ngayon sa Bukid nun eh. Yan ang maliwanag dyan. Wala na, papalapit ng eleksyon. Wala ka nang magagawa dahil nasa team ngiwi ka. Ang tawag dyan, Mirisi! Magandang gabi sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito na. Umpisahan na agad natin mga kabisdak itong iyakin na si Mig Sobere. Hindi ho talaga niya kinaya ang mga bashers. Simula na hong sumapi siya sa team na walkout. At lalo nang muling nagtawag siya na mag-walkout tayo. Siyang utak ng pag-walkout. At sumanib sa minority ni Tuta Soto. Kaya ang resulta, nakatikim ng kaliwat ka ng bashing itong si Mig Sobere na mismong mga taga-Bukid nun ay binabash siya. Kaya siguro umuwi po ito sa Bukid nun para magsumbong kay Bonggang Bongbonget. Ewan ko kung madadala ba ng drama ang mga taga-Bukid nun kay Mig Sobere. Ito, panoorin po natin at pakinggan yung kanyang pagsusumbong. Bisaya po sa mga hindi Bisaya. Medyo iba yung salita ng Bukid nun. Try ko po i-translate para sa inyo. Pero nag-English naman siya dyan. Intindihan nyo pa rin. Ito, pakinggan natin po. Of course, nag-uulo ko. Ipalang akong katawan sa Bukid nun. Ako makipatay ako sa Bukid nun. Ako, dugo na ako sa Bukid nun. I would die for any one of these guys here. Di yan pwede, Megs. Sabi niya, makipagpatay daw siya para sa mga taga-Bukid nun. Handa daw siya makipagpatayan para sa mga taga-Bukid nun. Yung dugo daw niya ay dugong Bukid nun. Bukid noon, hindi Bukid noon. Kasi sympathizer ka ng mga taga-bundok, kaya Bukid noon. Hindi po ako naniniwala na yung dugo niya na ay taga-Bukid noon. Siguro yung tatay niya, taga-Bukid noon, pero siya wala na, may halo na eh. Sa Makati Mangkadong, pinanganak doon, di man sa Bukid noon. Makati boy ka, hindi ka taga-Bukid noon, kaya hindi ka makarelate sa buhay ng mga taga-Bukid noon. At mga kasama mo, mga komunista, saan ka ba nag-graduate? Sa UP Los Baños. Anong course mo? Agriculture, di ba? Ang nanalay tayo sa iyo, ang dugo, ay dugo ng makakomunista. Yan ang dyan, totoo. Kaya nga, nakalain ka ngayon sa kanila eh. Kasi kung hindi ka nakalain sa kanila, di sana, nandito ka sa Team Duterte na galit sa komunista. Ang problema, nandun nga kay Tuta Soto eh. Mga senador ni Bangag. Alam mo, Mig, ikaw ay plastik ka na tao para sa akin. Pero bago po natin ituloy ang ating komento, pakinggan natin siyang muli. Tinola. Kung doon ay mo insulto sa mga taga-Bukid nun, ako muna mag-depensa sa mga taga-Bukid nun. Talangga ko Bukid nun. Talangga ko Mindanao. Lo mo. Siya daw yung unang didipinsa kung may mag-iinsulto sa mga taga-Bukid noon. Ng palangga ba parang alam mo ano yung palangga sa Tagalog? Basta palangga, no? Palangga daw niya ang mga taga-Bukid noon. Mahal niya ang taga-Bukid noon yan. Alam niyo, Migs, hindi yan totoo. Yung pagiging politician mo, yan ay traditional politician. Paano mo may pagtanggol ang mga taga-Bukid noon? Mismong sarili mong pamilya hindi mo kayang ipagtanggol. Baka nakalimutan mo, Mig Sobere, no? Na ikaw yung tatay mo mismo, hindi mo kayang ipagtanggol. Nalala mo noong eleksyon, 2022, harap-harapan, pinahiya ni Bongbong Marcos ang tatay mo. Ngayon, yung tatay mo gusto magpataas ng kamay kay Bongbong Marcos. May nagawa ka ba doon? Hindi itinaas ni Bongbong Marcos. Lumakad si Bongbong Marcos doon sa gilid. At yung papa mo naiwan sa gitna. At yung kamay ng tatay mo hindi itinaas ni Bongbong. Napahiya siya doon harap-harapan. Naipagtanggol mo ba ang tatay mo? Para sabihin mo, kaya mong ipagtanggol ang mga taga-Bukid nun. Los! Huwag kami. Ewan ko kung may maniniwala ako sa kanya ng mga taga-Bukid nun. Ilan lang din naman yung mga nandriyan. Mabilang lang, wala pang 10. Yan lang yung mga nauto. Duda ko, meron ding hindi naniwala dyan. Tuloy yun. So, ganun pag-taas. Pinalakpakan din.
Kanang pag-bash nila ka na ako, it hurts me, pains me. That's it. Di ako sabot ako sa iyo. Pero, give me a chance for my province and for my people. O, ayan, umamin siya dyan, ha. Nasaktan daw siya yung pangbaba sa kanya. Malas mo. Ikaw kasi kung dugo mong taga Bukidnon, dugo mo taga Mindanao, palangga mo ang Mindanao, saan ka ba kakampi? Sige nga. Kakampi ka sa taga Norte, North Luzon? Tanga mo naman. Itang inang traditional politician, no? Talagang nilululo niya yung mga tao dito. Eh. Hindi yan ang totoong pagmamahal sa Bukidnon, taga Mindanao. Kasi if you are willing to die for your province of Bukidnon and Mindanao region, utsa, kakampi ka sa mga taga Mindanao. Hindi ka kakampi sa North Luzon, mga tropang iwi. Bakit ka kumampi sa tropang iwi? Because of money. Because of power. Kapangyarihan yung gusto mo. Kaya wag kami. Sila na lang ang utuin mo. I'm willing to die for my people. Politika lang eh. But at the end, are you willing to die for your people? I'm willing. Hindi politika lang eh. Pag after 2028, wala ka din. Leave ka na to. Pero ang mga... Lo, I am willing to die. For Bukidnon? Bukidnon lang. After 2028 daw, makalimutan na daw to. Politika lang daw. Eh, bakit ka binabash? Kasi nga, mali yung political align mo. Yung sinasamahan mo ay mali, kaya binabash ka. Yung prinsipyo mo mali. Oo nga, sa 2028 wala na yan, kasi nga talo ka na. Baka nga, dyan sa Bukidnon, matatalo ka pa. Baka nga, lahat ng pamilya mong dyan sa Subiri Mix, zero na bit, etlog na mix. Aloy, Manahimo na ito, manahimo ni Nunoy Josubiri. Our legendary governor. Para sa mga natibo, para sa atong IPs, para sa mga landless, para sa mga kabus, imawa. Ang nahimo sa mga leaders, hindi karoon ang lawa na nagbabing sakripisyo. Hoy, mga leaders na yan. Sa atong kinahinabang, sa atong katawan. Tungod sa isa ka-adlaw politika, nagdaot na tanan, you forget it. Medyo sakit po sa ako. I must tell you to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I will die for you, if need be. So, I hope that you understand the position. Ako parabanan lang yun, prinsipyo lang yun. Sa atong sa pikas na side dito sa politika sa Senado, biyaan nila sa Senado. Pero pag-abot sa Bukidnon, I sacrifice everything for Bukidnon. Everything. Los. And for our leaders. Bahala. I hope that answers it. Sorry, medyo ako. Iyak ang buang. Paano hindi ka iiyak? Puta, hindi mo akalain yung yung backlash, no? Mantakin mo, sumali ka pa lang sa minority kay Tuta Soto, yung backlash, sang katutak na. What if pabubuto ka na ma-impeach Inday Sara, lalo kang iiyak? Ewan ko kung kaya bang hilutin ni Mig Subiri yung pagbagsak niya ngayon. Makakabangon kaya yan? Malabo para sa akin eh. Kung sa impeachment, bubutod siya na not to impeach Inday Sara, malamang makabawi siya, no? Yun ang nakikita ko. Pero by this time, dahil nakalain siya doon sa mga senador ni Bongbong Marcos, kay Tuta Soto, talagang hirap siya ngayon. Tingnan mo yung mga comment section niya, puro nakalak. At saka Migs, hindi po pwede Migs na magsasalita ka lang para sa Bukidnon. So mukhang wala ka ng plano na tatakbo sa pagkasenador sa 2028 dahil alam mo matatalo ka. So sinisecure niya yung boto niya dito sa Bukidnon, sa probinsya niya. Baka doon siya tatakbo, congressman, o hindi natin alam, gobernador. Iwan ko lang. Kasi by this time, malabo na siya na manalo sa pagkasenador. Yan ang nakikita ko. Pag buboto siya na ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Siguro inaagapan niya yung local, no, sa probinsya na. Kausapin ko nga yung mga leader ko. Makiramdam ako, mukhang wala na akong pag-asa dito. Lalong wala ka ng pag-asa. Mantakin mo ito Ito yung sinabi niya. Ito dugtong lang. Patungkol sa pag-walk out nila, no, doon sa sa Senado. Kasi nadagdagan nakikita kasi na si Mig Subiri ay nangunguna sa pag-walk out. Hindi mo naman yan pwedeng dayain. Siguro na-alarma siya. O teka lang, punta muna tayo doon sa Bukidnon. Kasi kita siya sa video, siya nagtatawag, siya yung nangunguna. Nagmisto lang siya yung leader dyan, tapos sa picture pa na naglalakad dyan, trending pa siya dyan. Migs Merese. Ito yung sagot niya sa pag-walkout. Ang sabi niya, pag-walkout, ayon po to sa balita ngayon itinuring na strategy ni Mig Subiri. Putang ina. Strategy ng mga talunan. Naniniwala si dating Senate President Juan Miguel Subiri na hindi simpleng walkout ang ginawa ng minority bloc. So Senado, kundi isang lehitimong legislative strategy. Putang ina. Laban sa Manoy na tinatawag ng tyranny of the majority. Putyang, no? Noong panahon na pinalitan ninyo si Chis Escudero, wala namang word na tyranny. Ngayon, nakaimbinto kayo, Mig. Ito ang naging payag ni Subiri sa isang press conference dugtong sa Balay-Balay, Bukidnon City. Kaugnay sa controversial tension sa Senado, hinggil sa panukalang payagan ang online virtual participation. Ayon kay Subiri, tama lang ang naging hakbang ng minority senators matapos umanong pilitin ng mayorya ang agarang botohan sa motion ni Senador Rodante Marcolita tungkol sa remote participating ng mga senador. Mali ka dun, Migs. Nasira ka lalo dun Kasi kung hindi mo nagustuhan yung ruling, nag-object at hindi kayo pumayag na magbotohan. Hindi yung
umalis kayo. Hindi pa nga nag-adjourn. Dapat ka pinaaresto kayo ni Marcolita eh. Ito pa yung dugtong niya dito. Ang sabi pa niya, lalo kang mazero sa Mindanao. Sinisisi pa niya itong si Amy Marcos, Bato, Bungo at Senator Robin Padilla. Ito, basahin ko. Nagmisto lang siya pang biktima. Anak ng kagwang talaga naman. Alam mo, Migs, hindi ka tunay na nagmamahal sa bayan. Ang minahal mo, yung sarili mong interes. Putang ina, gusto to, gusto palang maging Senate President uli. Puta. Ito, sa balita ngayon pa rin, ha. Migs Sobere, iginiit na biktima umano siya ng pagtataksil. Wow! Ikaw pa ngayon yung tinaksilan. Ikaw ngayon taksil sa mga taga Mindanao, eh. Talaga naman, Naging emosyonal si dating Senate President Migs Sobere matapos ilahad na dalawang beses umano siyang pinagtaksilan ng ilang kapwa senador sa gitna ng laban para sa liderato ng mataas na kapulungan. Tangina, hindi makamubo na sinipa sa pagka-Senate President. Sa gitna ng uminit ng tensyon kasunod ng minority walkout at bangayan tungkol sa online participation sa Senado, inamin ni Sobere na malalim umano ang kanyang pagkadismaya sa ilang dati niyang kaalyado, partikular na tinatawag ng Mindanao Black. Alam mo, dapat ka sumama ka sa mga taga Mindanao, buwang ka. Pampururot kang hinayo pa ka, sumama ka kay Tutak Soto. Ayon kay Sobere, unang nangyayari ang umano'y pagtataksil noong Mayo 2024 nang mapalitan siya bilang Senate President at ikalawang pagsisimula ng 20th Congress kung saan umano'y pangakong ibalik siya sa liderato, ngunit kalaunan ay hindi rin natuloy. Mutang na pagiging Senate President mo kasi nagiging tuta ka ni Bongbong. Kaya yung mga kasama mo sa Mindanao, hindi ka nagustuhan, ayaw ng mga kasama ng Mindanao, naging tuta ang Senate President ni Bongbong Bangang. Mindanao lost a Senate President, Bukidnon lost a Senate President, sabi niya. Okay lang walang Senate President na mataga Mindanao kaysa naman Senate President ka uto-uto ka ni Bongbong, los mo. Mas naging mabigat umano para kay Sobere ang nangyayari dahil ang ilang sa kanyang ikinatismaya ay matagal niyang kaibigan at kalyado sa politika. Hindi kasi po pwede itong mga taga Mindanao, si Bato, Bungo, kasama si Robin, sasama sa'yo. Ay po siya ikaw yung himod po siya kay Bongbong Marcos eh. Sabi niya, kaya, ito sa Bisaya, kaya daw niya. Ito Tagalog na lang. Kaya kong makipagtrabaho kahit hindi ko kapartido dahil sa politika. Kailangan pa rin ng respeto, pagtutulungan at delikadisa, pero iba ang kalaban sa politika at iba ang traidor. Ikaw ang traidor. Tayo na sumali ka doon kay Bongbong Marcos eh. Sinday Sara taga Mindanao, lo mo. Ito dugtong pa niya. Particular ding nabanggit ni Sobere ang umano'y pagkadismaya niya. Ito binanggit niya si Senator Bato de la Rosa at tinawag pa niyang friend and kumpadre matapos umano itong mga kung suportahan siya ngunit kalaunan ay bumoto pa rin sa ibang liderato. Hindi ka kasi pwede magiging Senate President dahil nagiging tuta ka ni Bungit. I thought I've seen strange things in my political career and this happens to be the strangest. Lumabas ang naturang mga pahayag habang patuloy na sagarian sa Senado. Ito na po yung nangyayari ngayon. Gusto niya pala magiging Senate President. Kaya pumupunta doon sa grupo ni Tuta Soto. Yan pala ang totoo niyan. Kaso nga lang ang Mindanao Black ayaw sa kanya dahil yung alignment ng pagiging Senate President niya ay naka-align po dito kay Bongbong Marcos. Tayo nga, natuwa nga ako na nasipak ang buang ka eh. Kasi bakit? Nawala ng tuta si Bongbong, nawala ng tuta si Baki. Alam mo, ang gulo-gulo ng Pilipinas para sa akin. Ito okay ka naman sana, Mig. Kaso nga lang, Migs, napunta ka, Mig, sa maling grupo. Napunta ka sa Bulaga! Bulaga! Siguro, takot rin siya makasuhan, na dito ako kahit Bulaga para hindi ako makasuhan. Ito, nakakalungkot nga po, mga kabisdak, ito yung totoong mga senador, Ang Brave 13, pag-usapan din po natin kaunti dito kasi may kinalaman din naman. Bago doon sa nagrari labang kay Bangag. Ang Brave 13 ay talagang kinasuhan na po sila ngayon. Isipin mo, from plunder to crimes against humanity, the charges facing eight of the Philippine most powerful lawmakers. Kulang pa po yan eh. Si Robin Padilla, hindi sinama yan, siyam na. Si Mark Villar, alam ko sinama na yan, 10 na. Ang wala na lang kaso sa Brave 13, si Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, at si Bangga. Si Jinggoy ngayon, kinasuhan na po ng plunder. Pero ako sa akin nakikita ko, wala na to, puro pamumulitika na lang. Puro, wala na, panggigipit lang kasi hindi nga po umuyon sa kanila. Basahin po natin yung official statement ni Senator Jinggoy Estrada. Kunti lang. Ang sabi ni Jinggoy, statement niya po tungkol sa kaso, na pagsampa ng kaso sa kanya sa Sandigan Bayan. Sabi niya, we will exhaust all legal remedies. Sa kasalukuyan, inahanda ng aking mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang mapakita ang mga irregularidad sa naging proseso. Gayon din ang mga ebidensya hindi nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Kabilang dito ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Later na nagsasaad na walang anumang record na ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Isa itong mahalagang ebidensya at natahasang pinapabulaanan ang lahat ng aligasyon laban sa akin, subalit sadyang isinantabi. Bukod dito, hindi ako nabigyan ng pagkakataong makita at mapag-aralan ng maayos ang mga solusyon ng Department of Justice
ang mga resolusyon ng Department of Justice at Ombudsman upang makapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration bago isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang ganitong labis at hindi makatwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa aking right to due process. Kapansin-pansin din na mula nang magpalit ng liderato sa Senado, naging mabilis ang pag-usad ng mga kasong kinasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc. Yun na nga. Barely a week after DOJ issued its resolution in my case, agad nagsampa ng kaso ang ombudsman nang hindi nagsasagawa ng sarili nitong masusi at independent fact-finding investigation. Sa ilalim ng umiiral na proseso, mahalagang bahagi ang fact-finding investigation bago magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. So, ano nila ito? Binilisan pala nila. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng ombudsman na magkakaroon ng independent review and resolution on the merits of case. Batay sa mga pangyayari, malinaw na kailangang suriin kung naisakatuparan nga ang pahayag na ito. As I have said before, if this is the price that I have to pay for standing by my principles and for what I believe in, then so be it. Ipagpapatuloy ko ang paghahanap ng katotohanan at ang pagtatanggol sa aking pangalan sa tamang forum alinsunod sa batas. Yan po yung official statement ni Senator Jinggoy Estrada. Pagkatapos nung namaagaw nila yung liderato, hindi nagpadala si Jinggoy. Alam ko sa akin, saludo kay Jinggoy. Kasi nga, alam naman natin na nililigawan yung mga yan. Lumipat kayo kay Tito Soto. Pati si Joel Villanueva, pati si Tito Escudero. Ako sa akin deserve ng mga to na suportahan ng taong bayan. Kasi ito talaga yung premyo ng mga senador na hindi po umuuyon dito kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong gusto talaga nila maagaw yung liderato ng Senado. Pero nga, dahil dyan, talagang kaso ang kapalit ho nito. Marami pong nagtatanong, bakit ganito? Kasabay na nagpalit ng liderato ang Senado, sunod-sunod naman kinasuhan ang mga miyembro ng majority bloc. At kapansin-pansin yung minority, putang ina hindi pinagkakasuhan. Pakinggan natin ang kasinungalingan ng tagapagsinungaling ni Bangang Unarito. Just a follow-up. Of course, dahil po magkakasunod din yung mga cases filed against those senators na part ng majority, there are concerns na baka mamaya tinatarget na ng administration yung Senate majority. What do you want to say about that? Ang mga issue na naibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling, sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa sosi niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Ito naman ay dahil sa pagiging mapanuri ng iba nating mga kapatiran dito sa media na siyang nagpusisa, nagkaroon ng pagsuri kung bakit hindi nagtutugma yung salin at ang SOSE. Hindi ito nanggaling sa administrasyon at si Senator Marcoleta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. Ang isa sa pinangalanan niya ay si Mike Defensor. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. At kung may pag-iimbestiga man gagawin ng ombudsman, ito po ay hindi panghihimasukan ng administrasyon. Ang patungkol naman po kay Senator Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority. Lukuhin mo si BBM. Alam mo, Chucky Claire, kahit anong rason nyo, hindi po maniniwala ang taong bayan sa inyo. Ito ay panggigipit ho talaga sa mga majority dahil nga miyembro, dahil hindi nyo nakuha yung liderato. Ilang beses kayo nag-attempt na ikudita. Itong si Cayetano, harap-harapan sinabi, hindi nagtagumpay. Samantala, si Tuta Soto, kinudita isang beses, lumabas lang si Bato, agaw, iyak ang animal. Saka nasabi niya, hindi pa daw majority. Hindi pa majority na kinakasuhan. Parang ang point niya dyan. Kasi ibang pagkaintindi ko, hindi pa majority kinakasuhan lahat. Pag tinitingnan mo, kinasuhan na nga lahat, majority na nga ho eh. Di ba, 3 na lang walang kaso. O sinabi niya na hindi pa majority, ang mga to ay ay may mga kaso na. Hindi eh. Si Marcolita, tingnan mo. Pagkatapos ng sinabi nga ni Jinggoy, di ba? Si Marcolita, sinabi ng Kumilik na wala na yan. Di ba ho? Binasura yung reklamo. Walang nilabag sa Omnibus Election Code. Pero nung naagaw ang liderato ng majority. So ngayon, kinakasuhan ninyo, tapos biglang naglabas ng whole departure order. Lolo ka talaga, Claire Castro. Si Jinggoy, at kay Jinggoy. Jinggoy Estrada. Hindi nagkaroon ng investigasyon, sabi ni Jinggoy, di ba? Nung naagaw na yung majority, bigla na lang sinampahan ng kaso. At alam yan ni Erwin Tulfok. Kaya Senator Robin Padilla, tingnan mo. Nung naagaw yung majority, ayan, may kaso si Robin Padilla. Senator Bato, anong nangyayari? Nung naagaw yung majority, minamanhunt na. Ito ay may kinalaman sa change ng leadership diyan sa Senado dahil takot kayo
na maging presidente si Inday Sara Duterte. Wala na kayong magagawa dyan, maging pangulo talaga si Inday Sara. Hindi nyo makonvict si Inday. Kahit sabihin mo, pagkasuhan mo yung 13, lahat kasuhan mo. So be it. Alam ko naman, may paninindigan naman yung mga yan. Ilan ba ang kukunin ninyo para makonvict si Inday Sara dyan sa impeachment court? Di ba ano? 16, ilan lang kayo? 11 lang kayo, lus nyo. Kaya tanggapin nyo na, natalo na kayo. Dahil wala na pong sumusuporta kay Bongbong Marcos, yan ang maliwanag. Kaya nga sinalubong siya ngayon ng rally, diyan, sa Japan. Ayan Pero meron ding sumalubong sa kanya, mga supporters ng mga ugag, bayaran. O tingnan mo, sinalubong si Bongbong Marcos ng Kilos Protesta. Narito. Marcos, magtanakaw! Marcos, magtanakaw! Marcos, mahirap na bayan! 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 Marcos, pahirap sa bayan. Marcos, kidnapper, ibalik mo si Pierre Ardi sa Pilipinas. Mabuhay po kayo, mga OFW na nagrarally dyan sa Japan. Talaga naman mga magnanakaw tong mga Marcos. Talaga namang pahirap sa bayan ng mga Marcos. Natunaw na talaga, wala na pong mga supporter itong si Bongbong Marcos. Nagbayad lang sila doon sa dancing hall. Sa totoo lang. Ito, tingnan mo, ito yung patunay na si Bongbong Marcos ay bagsak na at galit ang taong bayan. Pakinggan po natin yung political analyst patungkol dito. Gaano ho ba kabigat itong para sa isang sitting president ang pagkakaroon po ng negative 15 net satisfaction rating batay po sa pinakahuling SWS survey? Actually mabigat siya talaga, no? And kikita natin that there's really this downward trend or downward pattern, nagsimula pa ng nakaraang taon, and this does not really give us a very good impression about how the country is being managed or how the country is being governed, and siguro mahalagang makita natin dito is concerned ba yung Pangulo, no? Meron ba siyang pakialam sa pagsadsad ng kanyang mga numero? Kasi kung titingnan natin, surveys are naturally benchmarks, no? They're actually gauges. Po pwede siyang maging prescriptive mechanisms para ayusin mo yung iyong panunungkulan. Pero kung makikita natin, kung nakita na niya na last year pa lang na sumasadsad na yung kanyang mga numero, pero wala namang tangible na sabihin na natin pagsasaayos ng mga reforma, agenda ng pamahalaan maliban sa pamumulitika, I think this gives us the impression that the President may not be very much concerned about his numbers, no? At wala siyang masyadong pakialam dito. Pero this is very, very alarming, no? Not only for him, pero for us, no, as a country, as a nation, because it gives us the message that the government is really not focused on delivering the much needed reforms, especially right now that we are traversing through this crisis. Hindi natin nararamdaman yung presensya ng pamahalaan, kaya nabibigyan siya ng ganong kababa na marka, no? And again, this shows indifference, this shows apathy, no, on the part of the government na nararamdaman ng taong bayan. Issue ng ekonomiya, yung inflation, presyo ng mga bilihin at kabuhayan. Yan po yung mga kabilang po sa mga factors na naging dahilan ng pagbaba o pagsadsad nitong rating ni PBBM, Prof. Pero ganina nabanggit po niyo focus. Saan ba mas nakafocus ngayon ang Pangulo sa halip na ito pong mga bagay na nabanggit po natin ang pagtuunan, itong mga problema ng ating mga kababayan? Well, without a doubt, it's really about politics at this point now, and the mere fact that he allowed the impeachment to go on and to proceed, it's already a manifestation na talagang ang focus ng gobyerno ngayon is politika lamang, no? And syempre, hindi lang basta-basta politika. I think it's really more of self-preservation heading into 2028, no? Because alam niya at alam din naman ng mga kaalyado niya na kung hindi nila mapipigilan si VP Sara sa pagtakbo, at eventually maaaring manalo, talagang magiging malaki ang epekto nito sa kanila, no? Particularly doon sa mga patong-patong na kaso na maaari nilang kaharapin, and of course the backlash of the people against them, and how they will, many of them may not be voted anymore in 2028 elections. And given the premise na matutuloy ang eleksyon na dapat talagang matuloy at hindi na pwedeng iantala yun dahil sa mga mali nilang mga panukala, no? Particularly at the no election scenario. So essentially this is really about politics. And syempre, when you are too focused on politicking, talagang nawawala yung iyong attention tsaka yung focus mo ika nga doon sa mga mas mahalagang mga issues. And basically, I think it's very clear, no, na yung ating mga kababayan, yung kanilang mga pangunahing pangailangan ay hindi talaga natutugunan, no? Yung inflation is very, very high right now. The peso-dollar exchange rate is at an all-time high. There is capital flight. Investors are not really, inclined to investing in the country because of the very unstable political climate and among many other things. So, syempre kapag yung tinatawag nating gut issues na ang nakasalalay, kahit mga loyalist siguro, no, ni Marcos magbabaliktad sa kanya, lalo na kapag nakakaramdam na ng matinding kagutuman. Correct. Napaka-imposible po yung mga loyalistang tanga
ni Bongbong Marcos ay hindi magsibaliktaran. Kung ikaw gutom na, Marcos ka pa rin. Kung ang gobyernong ito ay wala pa rin ginawa para sa krisis na naranasan ng buong bansa, Marcos ka pa rin. Putang tanga naman ninyo. Mahirap diyan. Tingnan mo ha. Ito hindi rin po ito napapansin ng taong bayan kasi nga si Bongbong Marcos nakapokus sa pamumulitika, pabagsakin mga kalyado ng mga Duterte. Pero ito, baka hindi po ito napansin ng mga tanganista. Alam niyo po ba ang palitan ng piso kontra dolyar? Hindi na po yan bumabagsak, hindi na po yan bumababa sa 60. 61 na po, 61.59, 61.72 pa nga, meron nangyari yan eh. Ito po ang may salamin ng gobyernong Marcos na bagsak na. Kaya karapat dapat ka talaga salubungin ng rally dyan sa Japan. Ayan oh. Walang pumapansin dito. Alam niyo po pag bumagsak no, ang piso kontra dolyar at malakas ang dolyar, magmahal lahat ng mga bilihin. Lalo na yung langis. Tingnan mo yung langis, hindi na makabalik-balik doon sa 60, no? 55 ang litro ng langis. Naglalaro pa rin ngayon sa 90, 85, ganyan, yung langis natin. Kasi nga, bagsak ang ating ekonomiya, yung dolyar sobrang lakas, ang piso sobrang hina. Kaya apektado tayong lahat. Kaya hindi na makabawi talaga ang gobyernong Marcos. Kaya ang nasa isip na lang nila ngayon, kung paano pabagsakin ang mga kalyado ni Inday Sara, kasi magiging presidente man talaga si Inday Sara, pag hindi nila makonvict dyan sa Senado. Kaya ginagamit nila ngayon yung Senado. Mantakin mo, saan ka nakakita? First time in the history, no? Sa kasaysayan ng ating bansa, na yung administrasyon ay busy sa pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso laban po sa kanilang mga kalaban, laban sa mga oposisyon. Sa panahon ni Digong walang ganun eh. Si Dilima lang kasi nandun sa Department of Justice Secretary, bumaha kasi ng pulboron that time, anak ng kagwang. Madali talaga si Dilima. Pero si Trillanes, hindi man sinampa ni former President Duterte. Pero ito, talagang mga opisyal na ng Senado. Determine na Duterte ka, pailang ka ng kaso. Pero ako sa akin may paglalagyan si Bongbong, baka hindi na ito makatapos pa ng termino, masyado nang halata. Mantakin mo yung 13, sampahan mo ng kaso para takutin, para babaliktad at sasama sa inyo. Kaya nga sabi po yung dating Associate Justice ng Supreme Court, ang sabi niya, marahil panahon na upang amyendahan ang konstitusyon at buwagin ang parehong kapulungan ng Kongreso. Ako sa akin, pabor ako dito eh. Buwagin na lang yung Kongreso, buwagin na lang yung Senado. Pero bubuwagin natin pag si Inday Sara ng presidente. Sa ngayon, wag muna kasi maghari-harian si Bangag, putang niya. Kurakot maghari. Wag na, sa akin dahil itong mga kongresista, mga buwaya talaga to. Kasama dyan mga senador, Tuta Soto, Big Subere, ayan, Erwin, may Tulpo Brothers putang na, wala naman yung mga kwenta. Mas the best para sa akin na buwagin na lang pag si Inday Sara na naging presidente. Para wala nang panggulo, makatipid tayo sa budget. Yung mga buwaya sa kongreso, putangin na, gastos lang tayo dyan. Bilyon, trilyon, taon-taon, kinakain ng mga buwaya hanggang hindi pa nakulong. Alam mo yung insertion nasa kongreso pero magulat-gulat ka. Sino ngayon yung kinakasuhan? Ayan, nasa Senado. Kaya nga sabi ng isang balimbing din to, tabla rin tong balimbing animal. Ang sabi ng isang kongresistang balimbing, Bong, wag na po daw kayo magtataka na darating ang araw na mas satisfied pa ang mamamayang Pilipino sa langaw kaysa inyo. Marcos, 25%. Langaw, 87%. Hindi San Fernando, okay ka sana kaso nga lang, hindi ka na okay. Dahil sumama ka sa Team Malita. Alam mo, balimbing din yan Nilabas ko lang kasi okay yung kanyang comment Ganun talagang mangyayari. Kung ganun ang presidente, hindi iniisip ang kapakanan ng mga mamamayan, bababa sa pwesto yan. Talagang siguro mga 5% na lang ang tiwala ng taong bayan. Mantakin mo, pinakababa na net satisfaction rating sa kasaysayan ng ating bansa. Nakaupo pa rin siya sa palasyo, kapal ng mukha. Bong, galit ng taong bayan sa'yo, Bong. Mag-resign ka na, Bong. Parang awa mo na, Bong. Tama na yan, Bong. Inubos mo ng kaba ng bayan, anak ng gamot. Good luck sa'yo, Mig Subere. Dahil uulan palalo ang mga bashings sa'yo. Kaya, mirisi.